Shout out to all my brothers and sis. SRB North District Council, Epsilon New Chapter Signal Village Taguig, SRB Time 1 Alumni Association, SRB Maka Muntinlupa Alumni Association, Falcon Chapter Marikina, Delta Sigma Negros Provincial Council, LPC Okay mga tol, magandang umaga. Pero saglit, pagbati mula sa P Delta Chapter. Happy 45th anniversary, leadership, friendship, so anong nakikita nyo sa aking screen? Yan ay agila. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ano bang sinisimbolo ng agila. Diba yan ang isa sa symbol ng SRB at ng APO. Diba? Agila. Okay, so ang ating music hinaan lang natin. Ano ba sinisimbolo ng agila mga kapatid? Para sa inyo. Ito ang ating pag-aralan ngayon. Kasi maganda pag-aralan tong ganito. Marami tayong dapat pang alamin, di ba? Wag nating sayangin ang ating pagiging SRB sa kung ano-ano lang. Mas maganda na tayo ay magsagawa ng mga pag-aaral para lalo tayong mahasa bilang mga SRB. Kasi nga ang gusto nating lahat, 'di ba? Ang SRB may angat natin. So paano natin may aangat ang SRB? Kailangan iangat din natin ang ating sarili. Sa kaalaman, sa estado sa buhay. Always do our best kung anumang larangan 'yan. Anumang trabaho 'yan, 'di ba? Kung ano man ang mga ginagawa natin sa buhay natin, para tayo mag-survive, galingan natin. Always give our best. Be like an eagle. Kumbaga. Ano ba sinisimbolo ng eagle? Ng agila. Hindi ito Philippine eagle, Hindi natin hindi kasali sa atin yan. Okay. Courage, una. Ang isa. Ano ba yung courage? Katapangan sa Tagalog, di ba? So, alam nyo na yon kung ano ibig sabihin ng katapangan. Hindi yung katapangan sa maling paraan, Kailangan sa katwiran palagi tayo. Kapag tayo magiging matapang, lagi nating ilalagay sa ayos. Hindi yung mga abuso tayo ng kapwa dahil tayo matapang. Diba? Mambabatok tayo basta-basta or magsisiga-sigaan, hindi ganun. Kailangan yung katapangan natin is nakahanda lang lagi. Lagi mo lang dala. Kumbaga sa trabahad sa karpentero, yung katapangan niya is yung kanyang martilyo at lagari. Yun ang kanyang lagi niyang bit-bit. Pag meron siya nun, marami siyang magagawa at matutulungan. So ano pa, yung bravery. So almost pareho, katapangan, yung courage at bravery. Pero iba ng konti. Ang bravery is kagitingan sa Tagalog. Medyo mas siya, yung parang mas mataas kaysa sa katapangan, yung kagitingan. Kasi parang yung mga bayani dating, di ba? Mga magigiting na bayani. Yun. So, yun ang mga sinisimbolo niya. Ano pa? Honor. Ano naman yung honor? Sa Tagalog is karangalan. Di ba? So, yun pa ang isang sinisimbolo niyan. Yung self-esteem, respect. Kasi syempre pag may honor ka, respetado ka.
istorbo ang aking alarm. So, di ba, yung honor. Yun nga, karangalan. So, always, ilagi natin pinoprotektahan yan dahil kapag ang honor natin ay nabahiran, yung respeto nawawala sa atin. Nawawala yung respeto sa atin ng mga tao. Nadudungisan yung pangalan natin kapag yung honor natin o yung karangalan natin ay nabahiran ng hindi maganda, ng dungis, ng pagnamantsahan. Diba? Okay, ano pa? Pride. So, yung pride is kayabangan. Pero, kala kasi natin minsan yung kayabangan is masamang salita. Masama yun kapag yung talagang nagyabang ka ng wala sa lugar. Pero yung being proud is, or having pride is, ipinagmamalaki mo lang. Halimbawa, yung natapos mo. Di ba kaya nga yung ating mga diploma, dinidisplay natin sa ating pader sa bahay para pagpasok ng mga bisita nakikita, uy, kasi nga yung tao natutuwa. So, kayabangan yon. Pero, kasi naging masama na yung salitang kayabangan. Pero hindi eh. Ang talagang kayabangan is yung pinagmamalaki mo eh. So, okay ha. So, susunod is determination. Ano ibig sabihin ng determination? Pag sinabing determinado yung tao, di ba, hindi siya basta-basta susuko o aayaw. Kapag determinado ka, matibay yung nagpapasya ka ng matibay. Kumbaga, tutuloy ako. Determinado ako. Sa ano man yan, kung sa papasok ka sa kapatiran, yung hindi ka maduduwag pag determinado ka. Hindi ka aatras o liliko, didiretso ka. Yung mga determinado, yung meron kang willpower, yung matibay, yung firm of purpose na tinatawag. Hindi basta sumusuko, di ba? Yung pag sinabing firm, yung matibay yan, parang alam niyo yung pundasyon ng mga building, di ba? Yan ang nagpapatibay sa mga building, yung pundasyon. Firm yun, firm. Nakatayo lang yun. Hindi yun babaluktot. Pag bumaluktot yun, guguho ang isang gusali. Okay. Grace. Ano yung pag sinabing grace? Tikas sa Tagalog. Kariktan. Karikitan. Diba? Yun yung yung parang yung kilos natin pinong-pino. Parang kumbaga sa basketball, parang si Michael Jordan. Nakala mo lumulutang sa ere, 'di ba? Parang yung mga ballet dancer. 'Di ba? Pagka sumayang ang mga ballet dancer, pinong-pino. Hindi sila yung galaw-gaw, 'di ba? Graceful. Sa boxing, si Muhammad Ali. 'Di ba? Kala mo, kaya siya tinawag na float like a butterfly. Sting like a bee. Pero yung float like a butterfly lang. Kasi grace eh. Yung sting like a bee, na yan, iba na yan. Okay, so, yun ang mga katangian ng agila na dapat nasa atin. Sa atin ba, hindi na ipapaliwanag yan, di ba? Basta alam lang natin na ang agila ay ating animal symbol. Pag sinabing ang animal na mga animal symbolism ng mga SRB o Apo, it's eagle. Or golden eagle pa nga. Kasi nga, ang Apo is American. An American fraternity started in Lafayette College, Pennsylvania, USA. So sa Bible, ano ang sinisimbolo ng eagle?
Kailangan talakayin natin to lahat, di ba? Para maganda, masaya. Wow, 10 minutes na pala ako. So, bilisan natin. So, sa Bible, ang sinisimbolo nito is speed, strength, security, and care. So, yung speed, alam natin yung speed, di ba? Dahil ang agila, mabilis yan eh. Pagka may nakita ng biktima yan na pagkain niya sa ilog, di ba? Bilis niyan. Bulusok pababa yan. Tsaka with precision and accuracy yan pagka nanghuli. Kasi nga pagka hindi ka accurate, mapapagod ka ng mapapagod pag lagi kang failure, di ba? Yung ano mo, strength mo mauubos. So yung strength, yung puwersa, iba yung strength sa sa power. Ang strength is yung tibay, di ba? Parang ano yan yung kagaya sa kanina, di ba yung sinabi ko kanina? Yung sa yun, yung sa pundasyon. Yun, kailangan matibay yun, di ba? Strength. Pero ano rin yun, yung power din, ano sila, magkaka-synonym sila. They have almost the same meaning or interpretation. Okay, yung security. Ano yung security? Pag sinabi security, yung parang payapa ka, di ba? Secure. Payapa, kalmado, matiwasay, tahimik. So, kaya yung security guard, di ba, pagka may security guard, payapa yung isang lugar. Kasi nga, nagbabantay siya. So, ganun ang Diyos. Ang Diyos natin is parang security guard dyan na kaya na nakabantay lagi sa atin. So, ganun din yung kaya kayo mga security guard, wag niyong mamaliitin ang inyong sarili dahil ang inyong trabaho ay napakahalaga. Di ba? Yung mga pulis, secure tayo pagka meron tayo nakikitang pulis para bang walang gagalaw sa atin na masamang isip or walang maghahangad sa atin ng masama. So ito yung sa Bible to, yung sa Diyos. Care, yung pag-aaruga, 'di ba? Care. Yung pag-iingat. So care and security almost konektado, 'di ba? So ang agila, sinisimbolo talaga niyan sa atin is pagdating sa Bible is God Almighty. Kasi nga ang Diyos ay, di ba, sa strength, may lalakas pa ba sa Diyos? Wala. Ang Diyos ay lahat na. Walang makakatalo kahit ano. Pagdating sa pag-aaruga, walang tatalo sa pag-aaruga sa atin ng Diyos o ng kung sino man ang ating pinaniniwalaan. Dahil syempre iba tayo ng religion, so whatever floats your boat, kumbaga. So kung sino man or ano man ang inyong paniniwala is yun. They are the Almighty One. Kaya tinatawag ang Diyos God Almighty. Wala nang mas hihigit pa. Siya na ang pinaka sa lahat. Sa American Indians, na napakahalaga din ng agila. Ang sinisimbolo niya ay highest, pinakamataas na, kasi ang agila, di ba, pag lumipad diyan, napakataas. Sabi nga ng, sino ba yung nagsabi nun?
Yung bang ang agila kapag ka may bagyo, lumilipad siya na mas mataas pa dun sa bagyo. Hindi siya naapektuhan. Dahil hindi siya nababagyo eh. Hindi siya naapektuhan dahil nasa ibabaw siya eh. Mas hinigitan niya yung taas ng bagyo. So, ganun kalakas ang agila. At ganun kataas. Tas bravest. No? So, siya na yung pinakamatapang na ibon. Strongest, pinakamalakas na ibon. So, symbolism lang yan. Although, syempre, may ibon na mas malakas pa sa agila or mas matapang. Pero, yung karakteristik ng agila kasi, nasa kanya lahat eh. So, siya yung pinaka-the best. Tas holiest, pinaka-banal, sagrado. Pagdating sa mga Native Americans yan, yung mga Indian na tinatawag. Yung mga Mohawk, mga Cherokee, yon mga ano yon, mga Mayans, Aztec, yan ang mga tinatawag na Native Americans na wala pa yung mga puti. Sila yung mga nasa Amerika na. Wala pa yung mga Spanish, wala pa yung mga French. So, yun. Yan ang ating mahabang talakayan tungkol sa agila. So, tayo mga SRB, be like an eagle. Okay, mga kapatid. Fly like an eagle, di ba? So, tapos na po tayo mga kapatid. At ito ang inyong Brad Vlog. Sana meron kayong natutunan at kung kulang ang aking paliwanag ay dagdagan nyo na lang sa komento at tayo ay aral ng sabay. Di ba? Brad Vlog, Alpha Epsilon. Salute sa inyong lahat.